Sinabi ni Lu Fengro na inakala nga raw niya na saka pa lang ito gagawin ni Fang Ping kapag natapos na ito sa bone forging ng ika-4 na beses. Sumagot si Fang Ping na kahit nga raw gaano siya kalakas ay hindi pa rin siya isang ganap na martial artist. Inakala nga raw niya noon na napakalakas na niya nang dahil sa napatibay niya ang kanyang mga buto ng 3 beses. Pero matapos niya nga raw mapalaban ay doon na niya naramdaman ang kaibahan ng lakas niya kumpara sa mga ganap na martial artist. Kahit nga raw mataas ang kanyang vitality ay kulang naman ang lakas ng kanyang attack power. Ang tanging lamang niya nga lang daw sa iba ay higit na mas nakakayanan ng kanyang katawan na tumanggap ng mga pag-atake. Sinabi ni Lu Fengro na tama raw ang naging desisyon ni Fang Ping na mag-breakthrough na ngayon para maging isang martial artist. Malamang nga raw ay alam na ng ating bida kung gaano kahirap ang magpatibay ng lahat ng mga buto. Kapag nga raw nag-bone forging pa ito ng ika-4 na beses ay mag-aaksaya lang ito ng oras. Pero ibang usapan na nga raw kapag nakatungtong na ito sa pagiging isang rank 1 martial artist. Makakapili nga raw ito ng isang partikular na buto para patibayin na maaaring umabot hanggang sa ika-90%. Kapag narating na nga raw ni Fang Ping ang ganoong estado ay doon na nito simulang mararamdaman ang benepisyo ng pag-bone forging ng 3 beses. Sinabi ni Lu Fengro na sa pagsasanay nga raw noon ng ating bida sa methods of honing and forging, malamang nga raw ay alam na nito na nakakatulong lang iyon sa pag-cultivate ng mga major blood vessels. Kapag nga raw nagsanay ang isang ordinaryong tao ng methods of honing and forging, ay tanging ang 14 major blood vessels lang ng katawan ang mapapalakas nito. Para nga raw makapag-breakthrough ito sa pagiging isang rank 1, ay kakailanganin nga raw na buksan din ito ang iba pang mga minor blood vessels para makadaloy ng malalim ang vitality patungo sa patitibayin nitong buto. Tinanong ni Lu Fengro si Fang Ping kung may mga pills ba raw ito na dinala. Sumagot ng oo ang ating bida at agad na ipinakita ang mga inihanda niyang pills. Pinilit ni Lu Fengro na pigilan ang kanyang pagtawa. Pero napahalakhak pa rin siya at sinabi na napakarami naman daw ng dinala ng ating bida. Sinabi ni Lu Fengro na ito pa nga lang daw ang unang beses na nakakilala siya ng isang estudyante na takot na mamatay. Sa kakayahan pa nga lang daw ni Fang Ping, kahit nga raw hindi na ito gumamit ng mga pills ay napakalaki na ng tsansa nitong makapag-breakthrough. Ipinaliwanag ng ating bida na mas mabuti na raw na maging maingat siya. Naisip niya na gugustuhin pa nga raw niya na magkaroon siya ng 100% para magtagumpay gamit ang mga pills. Kaysa naman daw ilagay niya sa panganib ang sarili niyang buhay nang dahil lang sa 1% na maaari siyang mabigo. Sinabi ni Lu Fengro na mukhang nakapag-forge na nga raw ng lower limb bone si Fang Ping base sa ginawa nitong pakikipaglaban kahapon. Kung ganoon nga raw ay malamang natatandaan pa rin ito ang tamang proseso sa pagpapalawak at pagbubukas ng mga blood vessels. Doon na ginabayan ni Lu Fengro ang ating bida kung ano ang mga kailangan nitong gawin. Ipinaalala niya rin na maaari raw itong maging paralisado kapag nagkamali ito sa pagkakasunod-sunod. Naisip ni Fang Ping na kailangan niya raw ipunin ang kanyang vitality at ilagay ito ng naaayon sa kanyang mga minor blood vessels. Naisip ni Lu Fengro na base raw sa kakayahan ng ating bida ay magagawa nga raw nitong magtagumpay kahit na hindi na ito kumain ng mga vitality pills. Natawa si Lu Fengro nung bigla na lang kumain ng pills si Fang Ping habang nasa gitna ito ng pag-breakthrough. Talagang takot nga raw itong mamatay. Naisip rin ni Lu Fengro na masasabi niya nga raw na isa talagang genius ang ating bida, pero halos lahat naman daw ng kanyang mga naging estudyante ay tulad din nito. Naalala ni Lu Fengro ang mga panahon na nakakasama pa niya sa mga misyon ang kanyang mga estudyante. Ginagawa niya ang lahat para matulungan at magabayan niya ang mga ito. Sa tagal niya ang mga itong nakasama ay naging malapit na rin ang mga ito sa kanya. Sa gitna ng kanilang misyon ay napalaban sila sa isang grupo ng mga naglalakasang kalaban. Ilan sa mga estudyante ni Lu Fengro ang nalumpo at nagtamo ng malaking pinsala. At ang ilan din sa mga ito ay hindi na nakaligtas at tuluyan ng pumanaw. Labis nung nasaktan si Lu Fengro sa sinapit ng kanyang mga estudyante. Ito ang dahilan kung bakit ayaw na niya ngayong mapalapit siya sa mga bago niyang estudyante na tuturuan. Patuloy pa rin si Fang Ping sa proseso ng kanyang pag-breakthrough. Nababawasan man ang kanyang taglay na vitality at mental strength pero nadaragdagan naman ang limitasyon nito.
Ngayon ay umabot na sa 239 cal ang vitality limit ng ating bida at umangat na rin sa 219 Hz ang mental strength nito. Nakatanggap si Fang Ping ng notification na naging isa na raw siyang rank 1 martial artist. Inobserbahan ng ating bida ang kondisyon ng kanyang katawan. Agad niyang ipinaalam sa kanyang teaching advisor na matagumpay raw ang kanyang ginawang pag-breakthrough. Nagtanong si Lu Fengro kung ano raw ang ikinakatuwa ni Fang Ping, na kapag bone forging nga raw ito ng 3 beses kaya natural lang na makakapag-breakthrough ito para maging isang martial artist. Sinabi ni Lu Fengro na dahil nga raw kakabukas pa lang ng mga minor blood vessels ng ating bida, kumonsumo nga raw ito ng isang ordinaryong vitality pill para manumbalik ang nagamit nitong vitality. Titingnan nga raw nila kung gaano na ngayon kataas ang vitality ng ating bida. Agad na sinunod ni Fang Ping ang ipinapagawa ng kanyang teaching advisor. Pagkakain niya ng isang ordinary vitality pill ay nadagdagan lang ito ng 40. Hindi makapaniwala ang ating bida na hindi pa sapat ang isang vitality pill para mapuno niya ang limitasyon ng kanyang vitality. Mas mabuti pa nga raw na gamitin na lang niya ang wealth value ng kanyang system para hindi naman masayang ang kanyang mga pills. Nagulat si Lu Fengro noong makita nito na mabilis na nanumbalik ang vitality ni Fang Ping. Napaisip siya kung may kakayahan ba raw ang katawan ng ating bida na mapalakas ang epekto ng mga pills. O baka raw ganito lang talaga ang epekto kapag nakapag-bone forging ng 3 beses ang isang tao bago pa ito naging isang martial artist. Sinabi ni Lu Fengro na umuwi na nga lang daw muna ang ating bida lalo na't kakatapos pa lang nitong makapag-breakthrough. Ipinagbilin niya rin na magpunta raw ito sa freshman training hall sa araw ng Sabado. Balak niya nga raw itong turuan ng martial arts technique para may magamit naman itong panglaban sa sandaling malagay ang buhay nito sa panganib. Agad na tumugon ng okay ang ating bida sa kanyang teaching advisor. Naisip niya na hindi niya nga raw akalain na makakapag-aral agad siya ng martial arts technique ng ganoong kabilis. Namangha si Fu Changding dahil nagawa nga raw agad makapag-breakthrough ng ating bida sa pagiging isang martial artist kahit na 2 araw pa lang ang nakakaraan noong magsimula ang kanilang klase. Sinabi ni Fang Ping na napakadali nga lang daw ng kanyang pag-breakthrough lalo na't nakapag-bone forging siya ng 3 beses. Naghinala si Fu Changding kaya tinanong nito ang ating bida kung gumamit ba raw ito ng pandaraya. Itinanggi naman ito ni Fang Ping at sumagot na paano nga raw siya mandaraya gayong wala naman sila sa loob ng isang laro. Pagkasagot ng ating bida ay naisip nito na may nagagamit nga raw siya na cheat ability, kaso nga lang daw ay napakamahal ng paggamit nito. Naiinggit pa rin si Fu Changding sa bilis ng naging pag-breakthrough ni Fang Ping. Pero sinabihan na lang niya ang ating bida nang wala na nga raw siyang pakialam basta ilibre na lang siya nito ng pagkain sa cafeteria number 2. Sinabi ni Fang Ping na inakala nga raw niya na aayain siya ni Fu Changding sa mga mamahaling restaurant, hindi niya raw inasahan na gusto lang pala nitong kumain sa isang cafeteria. Hahayaan niya nga raw itong pumili ng kahit na anong gusto nitong pagkain. Biglang natulala ang ating bida noong makarating na ito sa loob ng cafeteria number 2. Parang araw ang mga itong mga magnanakaw nang dahil sa mahal ng mga paninda ng mga ito. Pinaliwanag ni Fu Changding na ang cafeteria number 2 nga raw ay ang eksklusibong cafeteria ng Martial Arts University. Nilalagyan nga raw ng mga sangkap ng vitality pills ang mga itinitinda ng mga itong pagkain kaya hindi na rin ito halos maituturing na mahal. Nagulat si Fang Ping sa sinabi ni Fu Changding na hindi pa raw ito ganoong kamahal. Tinanong niya kung milyon ba raw ang ibinibigay ng pamilya ni Fu Changding para sa pang-araw-araw nitong gastusin. Sumagot si Fu Changding at sinabi na parang nagbibiro nga raw ang ating bida, kahit gaano pa nga raw kayaman ang kanyang pamilya ay hindi rin sila laging nakakakain ng mga ganoong kamamahal na pagkain. Pero ngayon nga raw ay magagawa na niya ito lalo na't ililibre naman siya ni Fang Ping. Nainis ang ating bida at sinabihan si Fu Changding nang wag daw nito masyadong damihan ang pagkuha ng pagkain. Nagsimula ng kumain ang dalawa sa isang bakanteng lamesa. Sinabi ng isang lalaki na parang naroon nga raw ang kilalang rookie king na si Fang Ping. Napatingin si Fu Changding at ang ating bida sa 3 lalaki na lumapit sa kanila. Nagsalita ang isang lalaki at sinabi na hindi ba raw kilala nga ng ating bida si Wang Jinyang. Naisip ni Fang Ping na inasahan ng araw niya na mangyayari ito. Huminto na muna siya sa pagkain at ibinaba ang kanyang hawak na chopstick. Inamin ng ating bida na kilala nga raw niya si Wang Jinyang,
Sinabihan niya ang lalaki na kung gusto nga raw nitong maghiganti ay dapat si Wang Jinyang mismo ang hinahanap nito. Binanggit din ni Fang Ping na si Lu Fengro nga raw ang kanyang teaching advisor. Binalaan niya ang lalaki na pag-isipan nitong mabuti ang binabalak nito dahil may mga grandmaster nga raw na backer ang kanyang teaching advisor. Sinabi rin ng ating bida na puro rank 2 nga raw ang tatlong lalaki, at kakapag-breakthrough pa niya nga lang daw sa pagiging isang rank 1 martial artist. Hindi nga raw hahayaan ng kanilang universidad na lumabag ang mga ito sa ipinapatupad na patakaran. Ipinaalala rin ni Fang Ping na nasa dormitory area pa rin daw sila kaya mahigpit nga raw na ipinagbabawal ang pakikipaglaban. Sinabi ng lalaki na napakatapat nga raw ng ating bida, na babagay nga lang daw dito ang titulo nito na pagiging freshman rookie king ng taong 2008. Binanggit din ng lalaki ang atraso sa kanila ni Wang Jinyang. Tinanong niya si Fang Ping kung pumapayag ba raw ito na saluhin ang ilan sa atraso ni Wang Jinyang sa kanila. Sinabi ni Fang Ping na haharasin pa rin daw siya ng mga ito kapag pinili niyang tumanggi. Sinabihan ng lalaki ang ating bida nang wag daw nitong palabasin na masama ang kanilang ginagawa. Kinaugalian na raw talaga ng kanilang universidad na ilagay ng mga nakakatandang estudyante ang mga freshmen sa dapat ng mga itong kalagyan. Nagsalita rin ng isang lalaki at sinabi na kakapasok pa nga lang daw doon ng ating bida pero dito na raw agad napunta ang atensyon ng iba. Kahit nga raw wala itong kinalaman kay Wang Jinyang ay sadya raw talaga nila itong hahanapin at kakausapin. Sinabi ng pinakapinuno ng grupo na hindi naman daw nila sasamantalahin si Fang Ping lalo na't kakatapos pa lang nitong mag-breakthrough. Bibigyan nga raw nila ito ng 1 buwan para makapagpalakas at makapaghanda. Pagkatapos nga raw ng 1 buwan ay ipapaharap nila ito sa mapipili nilang rank 1 martial artist. Tinanong ni Fang Ping kung isa ba raw death battle ang kanyang lalabanan. Sumagot ang pinuno ng grupo at sinabi na lahat naman daw sila ay mga estudyante ng Magic University kaya hindi raw ito ganoong katindi. Pero sinabi niya rin na wala naman daw mata ang mga kamao at mga paa kaya hindi rin nila masisigurado kung ano ang maaaring mangyari. Sinabi rin ng lalaki na marahil ay wala naman daw malaking kaibahan ang abilidad ng isang rank 1 martial artist na nakapag-bone forging ng 3 beses sa isang ordinaryong peak rank 1 martial artist. Nakilala naman daw ang ating bida bilang rookie king kaya makakaya naman daw siguro nitong makipaglaban sa isang peak rank 1. Tinanong ng lalaki kung ano na raw ang magiging sagot ni Fang Ping. Sumagot ang ating bida at sinabihan ang lalaki na gawin nga raw nito kung ano ang gusto nito. Natuwa ang lalaki dahil nangangahulugan nga raw ito na pumapayag na si Fang Ping. Sinabi niya sa ating bida na magpatuloy na raw ito ng pagkain at magkita na lang ulit sila pagkatapos ng 1 buwan. Tinanong ni Fu Changding kung bakit daw pumayag si Fang Ping, wala naman daw ang mga itong magagawa kung pinili nitong tumanggi. Nagulat si Fu Changding sa mga sunod na isinagot ng ating bida. Sinabi ni Fang Ping na gusto nga raw niyang maranasan ang pakiramdam ng isang totoong martial artist at paano mapasabak sa isang madugong labanan. Pagkaraan ng ilang araw ay nagtungo na ang ating bida sa freshman training hall. Napansin niya na may iba na palang tao doon, nakilala ni Fang Ping ang babae na nasa loob ng training hall. Ito nga raw ang babae na pumili rin kay Lu Fengro noong nagaganap ang school allocation assessment. Naisip ng ating bida na inakala nga raw niya na eksklusibo siyang tuturuan ni Lu Fengro, hindi niya raw inasahan na may iba pa rin pala itong tinawag. Bumati si Fang Ping at ipinakilala ang kanyang sarili, sinabi niya na iisa nga raw ang kanilang napiling teaching advisor. Nagpakilala rin ang babae at sinabi na siya raw si Zhao Zumei. Halos 1 minuto nang nagkakamay ang dalawa pero wala na sa kanilang nagsalita matapos nilang magpakilala. Naisip ng ating bida na nakakailang nga raw na sila lang ang nandoon, nagtataka siya kung bakit wala pa rin daw hanggang ngayon ang kanilang teaching advisor. Napapaisip siya kung ano raw kaya ang maaari niyang sabihin. Nagsalita si Zhao Zumei at pinakiusapan si Fang Ping kung maaari na ba raw nitong bitawan ang kanyang kamay. Ngayon pa lang ito napagtanto ng ating bida nang dahil sa nararamdaman niyang kaba. Sinabi ni Zhao Zumei na narinig nga raw niya na kakalabanin ni Fang Ping ang mga estudyante na nakakatanda sa kanila pagkatapos ng 1 buwan. Pinaliwanag ng ating bida na hindi raw siya ang nagsimula nito dahil siya nga raw ang hinamon. Sinabi ni Zhao Zumei na sa pagkakaalam nga raw niya ay marami na sa mga nauna sa kanilang estudyante ang nasa peak rank 1 martial artist na ngayon.
Kahit nga raw gaano kalakas si Fang Ping sa kanilang batch ay hindi pa naman daw siguro nito mahihigitan ang mga estudyante na nauna sa kanila. Sumagot ang ating bida at sinabi kay Zhao Zumei na saka pa lang daw niya ito malalaman pagkatapos ng isang buwan. Nagtaka si Zhao Zumei kung bakit parang hindi man lang daw kinakabahan o nababahala ang ating bida. Sinabi ni Lu Fengro na mukhang matindi nga raw ang pinag-uusapan nina Fang Ping at Zhao Zumei. Napalingon sa pinto ang dalawa noong marinig nila ang boses ng kanilang teaching advisor. Sinabi ni Lu Fengro na nakarating na rin daw sa kanya ang sitwasyon ng ating bida. Hindi niya nga raw ito pipigilan dahil kusang loob naman daw nitong tinanggap ang hamon. Sinabi rin ni Lu Fengro na noong una ay inakala raw niya na labis na pinapahalagahan ni Fang Ping ang sarili nitong buhay, hindi niya raw inasahan na gaya rin pala ito ng mga ordinaryong tao. Nagpaliwanag ang ating bida at sinabi na gusto niya lang daw itong masubukan lalo na't pare-parehas naman silang rank 1 martial artist. Mas mabuti nga raw na harapin na niya agad ang mga ito para hindi na siya ng mga ito guluhin. Sinabi ni Lu Fengro na pinatawag niya raw doon ang dalawa dahil parehas na ang mga itong ganap na martial artist. Ibig sabihin nga raw noon ay kailangan na rin ng mga itong sumalang sa harapan ng labanan. Dapat nga raw ay mag-aral na agad ang mga ito ng mga martial arts techniques na magagamit ng mga itong pangpatay sa kalaban at pangprotekta sa kanilang mga sarili. Mabilis na ikinilos ni Lu Fengro ang isa niyang paa, hanggang sa bigla na lang niyang sinipa ang isa sa mga training dummy ng freshman training hall. Nagkaroon ng pinsala ang likuran ng training dummy, hanggang sa tuluyan na itong nabutas sa gitna. Nagulat ang dalawa sa pag-atake na ipinakita ng kanilang teaching advisor. Naisip ni Fang Ping na para nga lang daw itong isang simpleng pagsipa, pero nagawa nga raw agad nitong mabutas ang isang matibay na training dummy. Sinabi ni Lu Fengro na ang pag-atake raw na ipinakita niya ngayon ay ang isa sa mga alam niyang leg techniques, ito nga raw ay tinatawag na puncture kick. Nagagawa nga raw ito sa pamamagitan ng pag-iipon ng gagamiting vitality sa isang partikular na bahagi ng katawan. Maaari nga raw itong magamit na pang-atake sa sentido, lalamunan at puso ng kalaban, maging sa maselang bahagi ng katawan ng isang lalaki. Ang pinakalayunin nga raw ng teknik na ito ay ang mapatay agad ang kalaban gamit lamang ang isang pag-atake. Tinanong ni Zhao Zumei ang kanilang teaching advisor kung talaga nga bang mapapatay nila ang isang tao kapag ginamit nila ang teknik na ipinakita nito. Sumagot si Lu Fengro at sinabi na ang lahat daw ng mga martial arts techniques ay sadyang mga killing techniques. Ang pagpatay raw talaga ang pinaka-pinaggagamitan ng mga martial arts technique simula noong ginawa ito. Sinabi ni Lu Fengro ang mga dapat na malaman nina Fang Ping at Zhao Zumei. Sa unang araw pa nga lang daw ng pagpasok ng mga ito sa isang martial arts university ay ibang-iba na ang mga ito kumpara sa ibang mga ordinaryong estudyante. Kumbaga nakatadhana na raw ang mga ito na mapasabak sa laban ng buhay at kamatayan. Ibinili ni Lu Fengro na wag nga raw ng mga itong ituturing na isang laro ang kahit na anong labanan. Kapag pumasok nga raw ang mga ito sa isang arena, ibig sabihin daw noon ay dapat nakahanda na ang mga itong makipagpatayan. Hindi na nga raw mahalaga kung sino ang kalaban, maging kaklase man nila ito o kaibigan. Sinabihan ni Lu Fengro ang ating bida na kung sakali man daw na mapalaban ito kay Wang Jinyang ay dapat nitong gawin ang lahat para manalo, kahit pa raw kailanganin na patayin niya ito. Sinabi ni Lu Fengro na itrato na nga lang daw ni Fang Ping na isang trial mission ang natanggap nitong hamon. Kapag nanalo nga raw ito ay bibigyan niya ito ng isang malaking regalo.